Kabanata 1686. Ang pagkuha sa pagkain at inumin sa tulad ng isang high-end na lugar tulad ng Paramount ay isang nakakahiya na kilos sa mga kilalang kababaihan. Saan nanggaling ang taong ito? Siya ba ay muling nagkakatawang tao na isang gutom na multo? Ang isang gitnang may edad na may suot na suit pagkatapos ay lumakad kaagad. Tila siya ay magalang, ngunit may isang mabangis na hitsura sa kanyang mga mata. Tila, ang isang tao na tulad nito ay nasa paligid ng underworld para sa isang mahabang at kamakailan ay nagretiro. May isang name card sa kanyang dibdib, si Hall Manager Lenny Thompson ang nakasulat sa card. Humakbang si Lenny patungo sa kay Harvey York, pagkatapos ay hinampas ang plato ni Harvey papunta sa mesa at malamig na bumulalas, "Sir, nasaan ang iyong paanyaya? O maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ang nagdala sa iyo dito? Ano, kailangan ko ba ng paanyaya sa isang party ngayon? Kailangan ko ng ibang tao upang makapasok din ako. Ito ba ang lugar ng palasyo ng Emperor ngayon?" Itinaas ni Harvey ang kanyang kilay para sa isang segundo, pagkatapos ay tinanggal niya ang isang tinga nang hindi iniisip ang iba. "Paano ako ay hindi man nakita na humihingi ka ng paanyaya mula sa ibang tao? Partikular mo ba akong tina-target?" Si Lenny ay sinukat si Harvey, pagkatapos ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagkasuklam sa kanyang mga mata nang makita niya ang ordinaryong damit ni Harvey. "Hindi ka kailangan sa Paramount na sabihin sa amin kung ano ang gagawin. Mayroon akong dahilan upang maniwala na hindi ka isa sa mga taong inanyayahan ni Lady Walker." Sa paningin ni Lenny, ang mga taong tulad ni Harvey ay malinaw na narito lamang upang kumain at uminom ayon sa gusto nila. Tumawa si Harvey. "At bakit mayroon kang dahilan upang maniwala ng eksakto?" Pagkatapos ay agad na sumagot si Lenny na may tuwid na mukha, dahil ito ay isang high-end na lugar. "Ang isang baso ng tubig dito ay mas mahal pa kaysa sa lahat ng iyong suot na pinagsama. May amoy ng mga probinsyano ng bansa ang nakikita sa iyo. Hindi namin tinatanggap ang mga probinsyano ng bansa dito. Para sa kaligtasan ng bawat mahalagang panauhin at upang matiyak ang tagumpay sa party ng gabi, dapat kong suriin ang iyong pagkakakilanlan. Kung ayaw mo, huwag mo akong sisihin sa pagpilit sa aking kamay." Tumawa si Harvey. "At kung paano eksaktong pipilitin mo ang iyong kamay? Sa palagay mo ba ito ang iyong nayon o isang bagay, bata? Sa palagay mo maaari ka lamang kumain at uminom dito ayon sa gusto mo. Ang mga tao na nagpapakita dito lahat ng mga pambihirang tao mula sa itaas na mga bilog sa lipunan at malalaking karakter sa showbiz. Ikaw na naririto ay direktang makakaapekto sa gana ng iba. Hindi lamang iyon, ang aming reputasyon ay ganap na masisira kung nalaman ng media na ang sinuman ay maaaring makapasok lamang sa isang high-end na lugar tulad nito. Ang mga tunog ng nagagalak ay maaaring marinig sa buong paligid ng bulwagan." Dinala ni Stephen Walker ang ilang mga babaeng kasama at sumulyap kay Harvey na puno ng pagkasuklam. "Harvey York, lalabas ako ngayon kung ako ikaw. Dapat mong iwanan ang lugar bago pa malaman ito ni Lady Walker. Kung hindi, baka hindi mo alam kung paano ka mamamatay mamaya." Tama, ipinapalagay ko na hindi mo alam ang background ni Lady Walker. Ang kanyang ama ay walang iba kundi si Justin Walker mismo, ang susunod sa linya na maging pinuno ng sangay ni Mordo ng Longmen. Pagkatapos ay naiinis na sinulyapan ni Stephen si Harvey matapos siyang magsalita. Ang taong ito ay nang ahas na tawagin ang kanyang sarili na pinuno ng sangay ng Mordo ng Longmen. Kung siya ay maglakas loob na banggitin ito dito, mamamatay siya ng isang walang libing na kamatayan, sigurado. Naturally, nais ni Stephen na pukawin si Harvey sa pamamagitan ng pagturo sa pagkakakilanlan ni Justin. Ngumiti lamang si Harvey nang hindi nagbibigay ng tuwid na sagot, na lubos na hindi pinapansin si Stephen. Tumingin si Harvey kay Lenny at mahinahon na tinanong, "Manager Thompson, paano kung hindi ako sumunod? Ano ang magagawa mo sa akin? Gusto mo ba talagang itapon ako dito? Mayroon ka bang mga guts na gawin ito kahit na sa lakas ng loob ng mga Diyos mismo?"
Kung may sino mang gumagawa lamang ng kanilang trabaho tulad ng sinabi sa kanila, hindi rin ito mas mahirap para sa kanila ni Harvey York. Hindi niya iniisip na sabihin sa kanila ang kanyang background. Ngunit dahil malinaw na dumating si Lenny Thompson upang suportahan si Stephen Walker, paano maaaring manatiling sibil si Harvey? Sa katapangan ng mga Diyos, sabi mo, "Bata, hindi ko kailangan iyon upang makitungo sa iyo." Ngunit sa pagsasalita, bakit mo ito ginagawa? Tumingin si Lenny kay Harvey na parang isang paghamak na hindi maituro. Dahil ikaw ay isang mababang uri ng tao na hindi kabilang sa itaas na bilog na panlipunan, hindi ka dapat pumunta dito ng walang anumang paanyaya. Dapat mong malaman na hindi ka makakakuha ng anumang iba pa kaysa nakakahiya sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagpunta rito nang hindi alam ang iyong mga limitasyon. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko dito? Kung handa kang umalis dito ng masunurin, babayaran ko mismo ang iyong taxi. Hindi ko nais ang isang bulok na itlog na sumisira sa buong basket sa Paramount. Naiintindihan mo, tama. Pagkatapos ay hinugot ni Lenny ang $100 na bayarin mula sa kanyang bulsa at hinampas ito sa mesa ni Harvey. Ang tahimik na mga pagtawa ay maaaring marinig kahit saan matapos ang karamihan ng tao na hindi mahawakan ang kanilang pagtawa. Dapat medyo swerte siya ngayon. Kumain lang siya at uminom dito ng libre, ngunit kailangan din niyang panatilihin ang $100 na bayarin. Tumigil na si Manager Lenny sa kanyang mga nakaraang paraan. Kung ito ang Lenny mula pa noon, masisira niya ang lahat ng mga paa at braso ng bastard na ito. Bum-ontong hininga. Huwag kang magalit, sa lahat. Hindi pa nagsimula ang pagtitipon. Maaari bang mapawi ang isang tao sa aming inib? Halika, bigyan natin ng kaunting pera ang lalaki. Ang mga tao sa paligid ni Harvey pagkatapos ay nakarating sa kanilang mga bulsa para sa isang ekstrang pera at itinapon ito sa kay Harvey. Hoy, bata, itigil ang paghingi ng higit pa ngayon na mayroon ka ng sapat. Kunin ang pera at mawala sa aking paningin. Hindi ko na sinasabi iyon. Malamig na bumulala si Lenny habang nakikita ang tanawin. Si Harvey ay bahagyang naningkit at pagkatapos sumagot ng malamig, "Sigurado ka bang wala akong karapatang makasama sa tinatawag na party na ito?" "Wala, ngunit dapat kitang ilabas upang makakuha ng isang background check sa iyo para sa kaligtasan ng party. Siyempre, personal kung anyayahan ka pabalik sa loob kung mapatunayan mo sa akin na talagang may karapatan kang naririto." Malamig na sumulyap si Lenny sa kay Harvey. Siyempre, ang posibilidad na mangyayari ito ay malapit sa zero. Napukaw ang interes ni Harvey. Ngunit, paano kung mapatunayan ko ang aking halaga sa party? Isang pahiwatig ng panghihinayang na sumalampak sa mga mata ni Lenny. Mahinahon siyang sumagot, pagkatapos ay humihingi ako ng paumanhin. Humingi ng tawad. Tumawa si Harvey. Mayroon bang kahit na isang paggamit para sa na? Siyempre meron. Isang ekspresyon na puno ng panlalait ang ipinapakita sa mukha ni Lenny. Binigyan na kita ng sapat na paggalang. Ano pa ang ginagawa ng isang bansa na tulad ng gusto mo? Sasabihin ko sa iyo ngayon. Sampal. Biglang humakbang si Harvey at inihampas ang kanyang likurang kamay sa buong mukha ni Lenny, na nagpapadala sa kanya na lumilipad sa tapat ng bulwagan at bumagsak papunta sa tore ng champagne. Ang tanawin ay mukhang kakila-kilabot sa sandaling iyon. Ang malakas na ingay ay nakakaakit ng pansin ng lahat sa bulwagan. Lahat ay medyo natulala pagkatapos na nakita si Harvey na sinampal si Lenny sa tapat ng bulwagan. Matagal nang nasa underworld si Lenny. Tumigil siya kamakailan upang maging tagapamahala ng bulwagan sa Paramount. Bagaman ang mga taong naruroon ay mga upperclassmen, kakailanganin pa rin nilang bigyan siya ng respeto. Gayunpaman, nang ahas si Harvey na saktan siya sa sandaling iyon. "Pasensya na, dumulas ang kamay ko." Nagpakita si Harvey ng isang tunay na paghingi ng tawad. "Humihingi ako ng paumanhin. Dapat mong patawarin ako. Sinabi mo na mayroong paggamit para sa lahat." "Ikaw." Tumayo si Lenny na may isang kahabag-habag na ekspresyon sa kanyang mukha.
Pagkatapos ay galit na bumulas habang tinuturo si Harvey, pumunta kayo dito ngayon. Talunin ang taong ito at itapon siya rito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang ilang matangkad at malakas na mga security guard ay lumapit sa kay Harvey York na may malamig na ekspresyon sa kanilang mga mukha, handa nang itapon si Harvey. Pasensya na, dinala ko siya dito. Lumabas lang sina Tamara Ebony at Cynthia Zimmer matapos ayusin ang kanilang pampaganda. Nang makita na si Harvey ay nasa isang salungatan kay Lenny Thompson, sumulong sila upang mamag-aitan sa sitwasyon. Agad na sumugod si Cynthia kay Lenny at humingi ng tawad. Manager Thompson, ang kanyang pangalan ay Harvey. Kaibigan ko siya, at dinala ko siya rito upang dumalo sa party ng kaarawan ni Lady Walker. Medyo padalos-dalos lang siya, kaya't pasensya ka na sa kanya. Naturally, hindi nais ni Cynthia na masipa si Harvey bago pa magsimula ang pangunahing kaganapan. Sinulyapan ni Tamara si Harvey, na puno ng pagkasuklam. Ngunit matapos makita si Cynthia na nakatayo para kay Harvey, tahimik na binigkas ni Tamara, Manager Thompson, mangyaring gawin ito para sa akin. Gagawin ko siyang hihingi ng tawad. Harvey York, magmadali at mag-sorry. Wala nang ibang sasabihin. Sinimulan ni Harvey na paikutan ang kutsilyo at tinidor sa kanyang mga kamay. Taos puso akong humihingi ng tawad. Sa kabutihang palad ni Manager Thompson, tiyak na patatawarin niya ako. Si Tamara ay kumukulo sa galit dahil kay Harvey, ngunit siya rin ang nagdala sa kanya rito. Kung si Harvey ay sinipa, natatakot siya na si Cynthia ay susundan din siya. Maaari lamang humingi ng tawad si Tamara kay Lenny habang nagpapakita ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Kahit na nais ni Lenny na wakasan ang buhay ni Harvey noon at doon, kailangan niyang bigyang respeto si Tamara. Ngunit kahit na, hinayla pa rin niya ang kanyang telepono upang kumuha ng litrato ni Harvey, malinaw na nais niya na maghayganti sa ibang pagkakataon. Laking gulat ni Stephen Walker na sina Tamara at Cynthia ang siyang nagdala kay Harvey sa lugar. Ngunit matapos tingnan si Cynthia at makita na siya ay parang umiibig na kalapati kasama si Harvey, si Stephen ay malamig na tumawa at tumawag ng isang numero. Young Master Holt, nandito ka na ba? Ang babaeng gusto mo ay nilalaro ng ibang tao. Nagkalat ang karamihan. Ang sitwasyon ay naayos para sa oras. Patuloy na pumili si Harvey ng mga masasarap na pagkain habang tumutulong si Cynthia kay Harvey sa tabi niya. Pareho silang mukhang magka-partner, nagalit si Tamara at nagmamadali sa parehong oras. Tinawag niya si Cynthia doon para kay Brian sa oras na iyon. Ngunit matapos makita si Cynthia na napakalapit sa ibang lalaki, walang ideya si Tamara kung ano ang sasabihin kay Brian pagdating niya. Sakto kapag iniisip pa rin ni Tamara kung paano malulutas ang problema, biglang naghiwalay ang karamihan. Ang isang lalaki na may slick back hair na may suot na sutla shirt ay lumakad pasulong. Tila siya ay matangkad at gwapo, ngunit ang hindi matatag na mga yapak ay nagpakita na siya ay hinawakan ng alkohol. Siya ay walang iba kundi ang Young Master Holt, si Brian Holt mismo. Saan nagmula ang bansang ito? Gaano siya katapang tumayo sa tabi ni Miss Zimmer? Hindi mo ba namamalayan na ako ay nasa kanya? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon, lumayo ka kay Miss Zimmer. Huwag subukang kumapit sa isang taong wala kang tamang akma sa kanya. Kung hindi, hindi mo rin alam kung paano ka magtatapos sa pagkamatay. Isa pang bagay, si Stephen ang aking mabuting kapatid. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit tila hindi mo siya nasisiyahan. Pinakamahusay mong lumuhad at humingi ng tawad sa kanya. Ginagarantiya ko sa iyo na hindi ka makakaalis sa Paramount kung hindi mo gagawin ng eksakto iyon, naiintindihan mo ba ako? Isang dosenang tagasunod pagkatapos ay lumitaw sa paligid ni Brian kasama ang alon ng kanyang kamay.
Pagkatapos ay sinindihan niya ang kanyang tabako at pinausukan ang isang malaking pagbuga na may isang walang prinsipyong pagtingin sa kanyang mukha. Ang kanyang pamilya ay nagtrabaho sa industriya ng telebisyon. Hindi kailanman pinayagan ni Brian ang anumang internet-famous women o celebrities na interesado siya na mawala sa kanyang pagkakahawak. Nais niyang magkaroon ng lasa kay Cynthia sa oras na iyon. Paano niya mapabayaan ang ibang tao na magkaroon na mauna sa kanya, kahit na bago pa niya makuha ang kanyang mga kamay? Hindi sa banggitin na talagang dinala ni Tamara si Cynthia sa party ng gabi, lahat ay para sa kapakanan ni Brian. Sa paningin ni Brian Holt, maaari niyang patayin ang isang tagalabas tulad ni Harvey York na may isang pitik ng kanyang daliri. Maaari niyang yapokon si Harvey subalit masisiyahan siya. Naramdaman ni Brian na nagbibigay na siya ng sapat na paggalang kay Cynthia Zimmer para sa hindi pagkilos sa sandaling iyon. Young Master Holt, bakit ka nandito na? Hindi mapigilan ni Tamara Ebony ngunit lumapit kay Brian, na parang gusto niyang pagsamahin sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, nagkunwari siyang pigilan ang laban. Si Ginoong Harvey York dito ay isang mabuting kaibigan ni Cynthia. Nang pumunta ako upang kunin si Cynthia, sinabi niya na hindi siya dadalo kung si Mr. York ay hindi rin sasama. Iyon ang dahilan kung bakit inanyayahan ko rin siya rito. Mangyaring huwag magalit, Young Master Holt. At huwag mo rin siyang habulin. Hindi ko mapipigilan si Cynthia kung nais niyang umalis. Pagkatapos ay tiningnan ni Tamara si Harvey at sinabi ng mahinahon, Harvey, mangyaring huwag isipin ang lahat ng ito. Si Young Master Holt ay isang napakasibilisadong tao. Siya ay may matinding pakiramdam ng katapatan din, palaging nakadikit para sa kanyang mga kapwa-kapatid. Ngunit dahil kaibigan ka ni Cynthia, nangangahulugan ito na kaibigan mo rin kami. Hahawakan ko ang sitwasyon. Paano ang tungkol sa iyo na iwanan lamang ang bagay na ito? Tumingin si Cynthia kay Brian, pagkatapos ay sumama sa tabi ni Harvey at tahimik na bamulong, brother-in-law, isa siya sa namumuhunan para sa pelikulang pinapasukan ko. Siguro dapat lang natin kalimutan ang tungkol dito. Bukod, ang pamilya Holt ay lubos na makapangyarihan sa Mordo. Maaaring kailanganin kong tretuhin ang pamilyang Holt na may paggalang kung nais kong manatili sa industriya ng libangan. Iyon ang dahilan. Buti na lang. Pinutol ni Harvey si Cynthia at tumawid sa kanyang mga paa, pagkatapos ay mahinahon na sinabi habang tinitingnan si Brian, susuportahan kita habang nasa industriya ka ng libangan sa Mordo. Papatayin ko ang sinumang sumusubok na magdulot sa iyo ng anumang problema. Hindi na kailangang magalang sa mga taong tulad nito. Isang malamig na tingin ang sumalampak sa mga mata ni Brian nang sabihin ni Harvey ang mga salitang iyon. Sinulyapan niya si Harvey at binigkas, ano ang sinabi mo, ikaw na probinsyano? Panang-ahas ko na ulitin mo ito. Malinaw na, si Brian ay nakapagpigil na. Kung patuloy na hindi iginagalang ni Harvey si Brian, handa siyang gumawa ng aksyon. Galit na galit din si Tamara sa sandaling iyon. Harvey, paano mo masasabi ang isang bagay na ganyan? Magmadali at humingi ng tawad. Maswerte ka na si Young Master Holt ay hindi magiging sanhi ng mas maraming problema. Bakit mo pa rin sinusubukan na magpakita? Sa palagay mo ba ay may-ari ka ng negosyo dahil ikaw ay isang security guard mula sa Fragrant Hill? Sa palagay mo ay ilan ka sa upperclassman dahil lamang sa isang security guard para sa isang high-end na district? Hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon. Hindi na ako tatayo para sa iyo kung hindi mo gagawing humingi ng tawad. Huwag mo akong sisihin kung nasaktan ka hanggang sa kamatayan. Tumingin si Tamara kay Harvey, puno ng sama ng loob. Sa paningin ni Tamara, si Harvey ay masyadong walang prinsipyo. Hindi niya alam kung ano ang nangyari pagkatapos na siya ay binugbog hanggang sa kamatayan. Isang security guard para sa Fragrant Hill. Hindi ba nakakasira ng loob iyon? Pinakawalan ni Brian ang isang malakas na tawa. Hindi lang iyon, sinabi rin niya kay Miss Zimmer na nakatira siya sa unang villa. Patuloy na inilantad ni Tamara ang pagkukunwari ni Harvey.
Hey, ito ang aking unang pagkakataon na nakakakita ng gayong mayabang na tao. Ang isang security guard lamang ang naglakas loob na magpanggap na upperclassman sa Mordo. Ito ba ang ilang mga kakatwang komedya na kilos? Naniniwala ka ba na masisira ko ang iyong mga binti kung ulitin mo ang sinabi mo muli? Mas kinamumuhian ni Brian si Harvey kahit na matapos malaman ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Mahinahon na sumagot si Harvey, sinabi ko na susuportahan ko si Cynthia sa hinaharap kapag nakapasok siya sa industriya ng libangan sa Mordo. Ang lahat ng ito ay wala sa iyong negosyo. Ikaw, tumawa si Brian sa galit. Ikaw ang bansa na probinsyano. Alam mo ba na ang pamilyang Holt ay may pangwakas na sinasabi sa anumang nangyayari sa industriya ng libangan ng Mordo? Kahit na ang pamilyang Holt ay walang kumpletong kontrol sa industriya ng libangan ng Mordo, ang kanilang impluwensya ay napakalawak pa rin. Bawat solong mga tanyag na tao ay hindi bababa sa kailangang magbayad ng ilang paggalang sa aking pamilya. Kabanata 1670. Siguro sa nakaraan, ngunit ang lahat ay nagbabago ngayon. Pagkatapos lamang, nagpasya si Harvey York na hayaan ang Kaizen Group na kontrolin ang industriya ng libangan ng Mordo upang suportahan lamang si Cynthia Zimmer at wala ng iba. Kung hindi, alam ng Diyos kung gaano karaming mga random na tao ang darating upang harapin si Cynthia kapag sinusubukan lamang niyang magtagumpay sa industriya. Gaano nakakainis kahit na, nang walang pangalawang pag-iisip, napapagod na din si Harvey kahit naisipin si Brian sa sandaling iyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero ni Aidan Bauer. Dalawang bagay. Bilang isa, pumasok sa merkado para sa industriya ng libangan sa Mordo. Gusto kong makita ang kumpanya na maging numero 1 para sa industriya ng libangan sa Mordo. Bilang ng dalawa, mayroong isang taong nagngangalang Cynthia Zimmer. Sinusuportahan ko siya habang nasa libangan siya ng industriya. Patayin ang sinumang maglakas loob na kahit na samantalahin siya. Hindi sinasadyang nahang si Harvey ng kanyang telepono matapos siyang magsalita. Ipagpatuloy mo. Patuloy na magpanggap. Malamig na tumawa si Brian Hall. Dapat kang maging clueless, ikaw ay bansa ng probinsyano. Sa lahat sa Mordo, ang tanging mga tao na may karapatang maging sa industriya ng libangan bukod sa pamilyang Holt ay mga nangungunang pamilya at ang Kaizen Group. Huwag mo sasabihin sa akin na tinawagan mo ang isang nangungunang pamilya. Aling top-rated na pamilya ang kahit napakinggan ang isang taong katulad mo? Nagpapakita si Brian ng lubos na pagkasukim. Ang industriya ng libangan sa loob ng Mordo ay hindi gumagawa ng mahusay. Ang mga tao sa loob ng industriya ay karaniwang ginasto na gumawa ng isang buhay sa Walsing o sa Hong Kong. Ang laki ng industriya ng libangan ng Mordo ay hindi malaki. Iyon ang dahilan kung bakit hindi interesado ang mga nangungunang pamilya. Ito rin ay bahagi ng dahilan kung bakit na-control ng pamilya Holt ang karamihan sa nangyayari sa industriya ng libangan ng Mordo. Ngunit nagkunwari si Harvey na kontrolin ang industriya ng libangan mismo. Sino ang niloloko niya? Mahinahon na sinabi ni Harvey, bakit kailangan ko pa ng isang nangungunang pamilya para sa isang bagay na walang kabuluhan? Hihilingin ko lang kay Aidan na harapin ito. Gaano kahirap ito? Ha? Kaya, alam mo rin ang pangalan ni Aidan mula sa Kaizen Group. Ngunit hindi mo dapat alam na siya ay nagkakasalungatan sa kay branch leader Walker kamakailan. Malapit na siyang mabugbog tulad ng isang ligaw na aso. At sinasabi mo sa akin na kontrolin niya ang industriya ng libangan sa Mordo. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Nagsimulang tumunog ang telepono ni Brian sa sandaling iyon. Nang sagutin ni Brian ang kanyang telepono, isang mabilis na tinig ang sumigaw mula sa kabilang panig ng telepono. Ito ay masama, young Master Hall. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa Kaizen Group, ngunit sinimulan nilang bilhin ang lahat ng shares ng pamilyang Hall. Sinusubukan ba nilang lumaban sa pamilyang Hall? Ano? Nagyelo si Brian, pagkatapos ay tumingin kay Harvey habang lubos na naguguluhan. Dahil ba sa tawag sa telepono ng bata na ito kanina?
Paano ito magiging? Hindi makapaniwala si Brian, ngunit hindi nagtagal bumalik siya sa kanyang katinoan. Ito ay dahil ang pamilyang Holt ay napakalapit sa pamilyang Walker at suportado silang tumaas sa ranggo. Pupunta si Aiden laban sa lahat tulad ng isang aso at pagkatapos ay i-target ang pamilyang Holt. Ito ay dapat na purong pagkakataon na ang lahat ng ito ay talagang nangyayari. O baka narinig ni Harvey ang pag-uusap ng ibang tao habang ginagawa niya ang kanyang trabaho bilang isang security guard sa Fragrant Hill. Iyon ang dahilan kung bakit ginamit niya ang katotohanan upang takutin ang iba. Nang walang pangalawang pag-iisip, sinimulan ni Brian na magbigay ng mga order sa kanyang mga subordinate, pagkatapos ay malamig na sumulyap kay Harvey. Sige, bata, sapat na ang pag-uusap, lumuhod at humingi ng tawad. Mangako na lumayo kay Miss Zimmer at umalis dito kaagad. O kaya ay tatapusin kita. Naniniwala ka ba? Si Cynthia ay walang pagsasalita matapos makita ang kanyang bayaw sa estado na ito. Walang paraan na si Harvey ay maaaring manatiling maingat sa isang mataas. Si Cynthia ay maaaring ang tanging taong naniniwala na madali para kay Harvey na kontrolin ang industriya ng libangan sa Mordo. Galit na galit si Brian kaya naramdaman niya na namatay siya at nabuhay muli. Siya ay hinayaan ng isang kahabag-habag na pagtawa at lumakad pasulong. Mabuti, napakabuti. Mukhang hindi mo magagawang sukatin ang iyong mga limitasyon nang hindi ako nagbibigay sa iyo ng isang mahusay na pagkatalo.